Sa pag-usbong ng kanyang tagumpay at paglalakbay sa industriya ng showbiz, bumuo ng malaking bahagi ng kwento ni Sharon Cuneta ang mga lalaki na dumating at nagbigay kulay sa kanyang buhay. Sa likod ng mga pangarap at tagumpay, alamin natin kung paano hinubog ng mga lalaking ito ang buhay ng isa sa pinakasikat na aktres at singer na may titulo at tinaguriang megastar ng Pilipinas. Mga lalaki sa buhay ng celebrity actress Sharon Cuneta. Albert Martinez. Ayon kay Sharon, si Albert ay kanyang phone pal at puppy love lang. Ang dalawa ay bida sa pelikulang Nang Iniwan Mo Ako noong 1997. Hindi inilahad ni Sharon kung paano sila naging magkasama ni Albert, ngunit iniulat na unang nag-date sila noong early 80s. Si Albert ay ikinasal kay aktres Lizelle Martinez, na yumao noong 2015, siya ay naging aktibo sa telebisyon, nakasama sa mga katatapos lang na mga palabas ng ABS-CBN tulad ng Ang Probinsyano, The Good Son at ng The Iron Heart. Gabby Concepcion. Inilarawan ni Sharon si Gabby bilang kanyang first love, ibinalita niya na kahit sa kabila ng mga ulat, hindi pa siya buntis kay Casey nang hilingin ni Gabby na pakasalan siya habang nagre-rehearse siya para sa kanyang concert. Nagsama sila sa ilang pelikula noong dekada 80, 2 beses silang ikinasal, isang civil ceremony at isang iglesia, nagpakasal sila noong 1984 at naghiwalay noong 1987, nagkaroon din sila ng on and off na relasyon sa mga panahong iyon. Matapos lamang ng 3 taon ng kanilang pagsasama, nag-ugat ang hindi pagkakaintindihan sa relasyon nina Sharon at Gabby. Kahit ang kanilang mga pagsusumikap na ayusin ang mga bagay-bagay pagkatapos ng kanilang unang hiwalayan ay nabigo rin. Ang huling pagkakataon na nakitang magkasama ang mag-asawa sa big screen ay noong 1992 sa pelikulang Tayong Dalawa. Nasulat din ni Sharon ang mga salitang, "Unfortunately, our marriage ended in 1987. Roel Santiago. Ang megastar ay nagbahagi tungkol sa kanila ni Roel na kapatid ni Randy at Raymart Santiago, ang lalaking ang puso'y kanyang nasaktan. Ang pagmamahala na ito ay sumunod pagkatapos ng kanilang paghihiwalay ni Gabby. Siya at si Roel ay naging magkarelasyon noong kalagitnaan ng dekada 2080 pagkatapos ng kanyang hiwalayan kay Gabby, gumawa sila ng pelikula, ang Cross My Heart, noong 1982. Ikwento ni Sharon na si Roel Santiago ang tanging tao na ang puso ay kanyang nasaktan na hindi nararapat. Dagdag pa ni Sharon na ang puso niya ay para lang kay Gabby, inaamin pa ng aktres kasalanan niya at nagpapakatotoo lang siya dahil si Roel ay matalik niya kaibigan bago pa man sila magkarelasyon. Naibahagi rin ni Sharon na si Roel ay isang LaSalle graduate mula sa isang respetadong at disenteng pamilya. Dagdag pa niya na kilala niya ito mula pagkabata at isa sa mga pinakamahusay. Si Roel ay isa sa mga mahuhusay na concert at TV show directors ngayon at noon. Sa post, binanggit ni Sharon na pagkatapos ni Roel, siya ay muling nagbalik sa mga yakap ni Gabby. Sa kanyang post, binanggit ni Sharon na may relasyon din siya sa isang tiyak na J, ang identidad na hindi niya ibinunyag. Ang misteryosong J ay dumating pagkatapos ng kanyang kasal kay Gabby. Richard Gomez. Noong dekada 2090, sina Sharon at Richard Gomez ay ilang beses nagkaroon ng paulit-ulit na mainit at malamig na relasyon. Ang dalawa ay nagkasama sa mga pelikulang Minsan, Minahal Kita, Kapantay ay Langit, at Kahit Wala Ka Na. Ikinwento ni Sharon na pagkatapos ng mga taping nila noon tuwing linggo ang date night nila Richard, madalas daw siya nitong sunduin sa studio para sila ay kumain sa labas. Dagdag pa ni Sharon na sagrado sa kanilang dalawa ang Sunday nights noon at walang pwede sumingit kasi that's Sharon's day, daw. Ngunit sa kabila nito, madalas ay hindi sapat ang oras kapag sila ang magkasama. Sa isang Instagram post ni Sharon noong Pebrero taong 2018 ay kanyang ibinahagi na mula sa kanyang alala na walang nakakaalam kung gaano katagal silang dalawa ni Richard pero inilalarawan niya ito as a great love. Hindi naman naging successful ang kanilang pag-iibigan at, sa huli, ikinasal si Richard kay Lucy Torres at nagkaroon ng isang napaganda na babaeng anak na may pangalan Juliana Gomez. Robin Padilla na pasama sa mga lalaki sa buhay ni Sharon si Robin Padilla na isang sikat na action star noon. Nagsimula ang romantic story nilang dalawa sa taping ng pelikulang Maging Sino Ka Man noong 1991, may balita pa nga na sinigaw ni Robin ang "Mahal Kita", Sharon, sa isang date. Sa isang nakaraang panayam, sinabi ni Sharon na halos muntik na siyang magpakasal sa bad boy ng Philippine movies. Sinabi ito ng megastar bago niya kantahin ang "Maging Sino Ka Man", theme song ng pelikula nila ni Robin, nang mag-concert ang megastar sa Soler Resort and Casino,
Naibahagi ni Sharon ang tungkol sa kanilang relasyon na, "We had so much fun, and we fell in love." Nagkasama rin sila sa 3 iba pang mga pelikula pagdating ng panahon, Di na Natuto, at Unexpectedly Yours, na lahat ay naging matagumpay at tinangkilik ng karamihan. Ibinahagi pa ni Sharon ang ilang screen caps ng Star Studio Magazine July 2010, kung saan sinabi ni Robin na ang pinakamasakit na pinalagay niyang tattoo ay yung nasa kanyang dibdib na may nakaukit na, "Sharon, I will die for you." Hindi naman naging matagumpay ang relasyon ng aktres at iniwan niya ang aktor matapos malaman na kabuntis ito sa ibang babae. Ang babae ay pinangalan si Lizzle Sicangco na kanyang pinakasalan pero sa huli ay naghiwalay din sila ng aktor. Charlie Cuangco, sinabi rin niyang may nakadate siya ng isang si, at ikinabit naman ito sa isang sikat na pangalan mula pa noon. Ang Cojuangco, tinukoy ng mga tao si Charlie Cojuangco, dating kongresista ng Tarlac at anak ng negosyanteng si Danding Cojuangco. Kinumpirma ni Sharon sa isang panayam sa Philippine Star noong 2012 na si Charlie ay kanyang dating kasintahan. Batay sa kanyang inilahad na timeline, ang relasyon ay nangyari pagkatapos ng kanyang ugnayan kay Richard Gomez at bago sila naging magkasintahan ni Robin noong dekada 2090. Ariel Rivera sinagot din ni Sharon noon ang mga tanong tungkol sa kanyang pinag-uusap ang relasyon kay Ariel Rivera. Ang dalawa ay nagkasama sa pelikulang Ikaw noong 1993. Ikwento ni Sharon na si Ariel ang may crush sa kanya kahit bago pa siya dumating dito para maging singer. Dagdag pa ni Sharon na naikwento ni Ariel ang nasabi niya sa kanyang nanay sa Toronto na aasawahin niya si Sharon balang araw, ngunit sa oras na ito ay kasal na si Sharon kay Gabby. Madalas niyang binabanggit ang kanyang paghanga sa aktres sa maraming interviews. Si Ariel ay sumikat sa mga kantang tulad ng Sana Kahit Minsan at A Smile on Your Heart. Sa huli ay ikinasal siya sa aktres na si Jelly de Belen at nagbunga ang kanilang relasyon ng 2 anak na lalaki. Kiko Pangilinan. Noong 1994, nakilala ni Sharon ang senador na si Kiko Pangilinan na isang abogado at kapatid ni Angeli at Anthony Pangilinan. Ikinasal sila sa isang pribadong seremonya noong 1996. Mayroon silang 2 na anak na babae, sina Frankie at Mil, at isang anak na lalaki, si Miguel, na kanilang ipinakilala sa publiko noong 2012. Ang kanilang relasyon ay maraming beses na nasubok sa mga alegasyon ng pangangaliwa, at may alegasyon din na si Kiko ay ama ng isang illegitimate na anak. Noong Enero sa taong 2018, sa kanyang birthday celebration sa ASAP, nagpasalamat si Sharon kay Kiko sa pagtitiyaga sa kanilang relasyon matapos aminin niyang halos magtapos ang kanilang kasal noong 2017. Dinepensahan naman niya si Kiko laban sa mga paratang tungkol sa pangangaliwa, na sinasabing laging nagtitiwala siya sa kanyang asawa. Nasabi dito na walang makapagpapatunay sa mga akusasyon sa pangangaliwa ng kanyang asawa at kung meron man ay bibigyan niya ng pabuya na milyones. Isiniwalat ni Sharon Cuneta ng buo at totoo ang mga usap-usapan na nagkaroon ng mga pagsubok ang kanilang pagsasama ng dating Senador Kiko Pangilinan. Nito lang bagong taon sa kanyang Instagram live noong ika-1 ng Enero taong 2024, kasama ang kanyang mister at mga supling na sina Frankie, Mil, at Miguel, inihayag ng megastar na may mga sandali silang naghiwalay ni Kiko pero ito ay pagsubok lamang at napagtagumpayan nila, sa ngayon at muli silang magkasama at buo ang pamilya.